Hallelujah. Wow. But the presence of the Lord is in this place. Oh, the presence of Jesus is in this place. Hallelujah. Walang pwedeng magpasinungaling sa presensya ng Panginoon. We can feel His presence. We can feel the love of the Lord in this very place. We are so privileged, mga kapatid, that the Lord, hallelujah, again visited us in this very moment, mga kapatid. Hallelujah. Today, brethren, as you all know, I will not be the one who will preach to you. Amen. We are honored today to welcome, of course, our guest preacher for today. He serves faithfully as the outreach director and cell group leader at Jesus Christ Apostolic Ministry in Montalban Heights Church under the leadership of Presbyter Ricky Sarandin. He is also both academically equipped and spiritually grounded. He is a graduate of BS Industrial Engineering from Quezon City University and also an entrepreneur by profession. With a passion for ministry, he completed the Sectional Training Program or STP from Quezon City. That is a project by OMSIFI and is also a proud graduate of Acts Bible School in batch 2024. Currently, brethren, he is serving the Lord as a National Capital Region District Evangelist. And he is faithfully proclaiming the gospel and equipping believers. Brethren, let us open our hearts and welcome God's messenger today, Evangelist Vincent Arcardo. Clap your hands to the Lord. Sige, ituloy ang palakpak sa Panginoon, mga kapatid. Ituloy natin yung pagsamba sa Panginoon. Sige! Kung alam mo ang Diyos ay naging mabuti, kung alam mo ang Panginoon hindi nagkulang, kung alam mo ang Diyos ay hindi ka pinabayaan, why don't you open your mouth and begin to magnify the King of Kings? His presence is here. His presence is here. He is moving. I feel it in my heart. I feel it in my feet. The Holy Ghost is here. Hallelujah. Oh, Jesus. Sige, huwag pigilan ang sarili. Hindi natin titipirin ang Panginoon ngayong umaga. He deserves every praises. Maraming nagsasabi, sobra daw tayo kapag sumamba sa Panginoon. Masyado daw tayong emosyonal. Let me tell you a story na okay lang po yan. Dahil yan ang kaparaanan ng Diyos para i-release niya ang kanyang kapangyarihan. Watch! In Psalms chapter 148, the Bible said, ang mga buwan at mga araw kaya nilang sumamba. Sabi ni Haring David, oh, you moon stars, you storm, hailstorm, kayo mga bundok, kayo mga halaman, magpuri sa Panginoon. Sabi ko, paano sumasamba yung mga bagay na yon sa Panginoon? Example yung yung araw, mga kapatid. Sabi ng isang theologian, it's so powerful. Yung ating entire solar system
na umiikot around the sun. It's like a music disc na umiikot without stopping. Now, watch. If that's a music disc, because anything that can create sound, they can praise. And the sun can make a sound. Now, let me tell you something. Nung yung entire solar system na umiikot na parang praise or music disc, ay po nagpupuri. That is the reason why pala, Pastor, nung si Joshua nanalangin, di na naintindihan, Pastor, makapangyarihan yung pagpupuri ng araw at buwan. Pero yung tao kapag nagsimulang sumamba at panalangin, woo! Ay! Walang karamdaman ang hindi kaya pagalingin ng Panginoon. Walang himala ang hindi kaya gawin ng Diyos. Kung ang entire solar system kaya kuminto, kung yung araw kaya magbigay ng pagpupuri sa iyo, kayang huminto ng anumang bagay, magbigay daan lang sa pagpupuri mo. I will give you a few seconds. If you wanna open your mouth, then open your mouth. Receive your healing. Receive ye the Holy Ghost. Oh, come on, that's it. Shoromo shekalamaya koromo shoromore. The sun can give you a way to praise. The moon can stop for you to praise. The entire planets can stop for your praise. Sicknesses be healed. Cancer be healed. Stroke be healed in Jesus' name. Mas importante pa ang boses mo. Mas importante pa ang pagpupuri mo. Oh, hallelujah! Oh, thank you, Jesus! That's why di tayo nahiya sumamba sa Panginoon. Kaya sabi ni David, let everything that has breath. Importante pa yung mahininga kaysa sa araw. You cannot outpraise me or you sun, moon, and stars. I am the best praiser and worshiper. And God is looking for me. God is looking for my praise. God is looking for my worship. And now, He will manifest Himself. Oh, we worship Your name, Jesus. You are worthy. You love. Hallelujah. Kakaiba kayo sumamba dito, mga kapatid. Woo! Salamat.
Hindi ko alam kung lagi kayong ganito dito, pero iba talaga yung pakiramdam ko, mga kapatid. I see cancers get healed. I see stroke getting to recover. Walang imposible sa Panginoon sa taong mananamba. Oh, hallelujah! I love His presence. Kaya alam nyo, ngayong araw, huwag natin tipirin ang Panginoon. Malay mo, ito na yung araw na pinakainihintay mo. After 3 years of praying, 5 years of praying, or 10 years of praying, today is your day. Today is your day for an answer to your prayer. Oh, Jesus! Hallelujah! Huwag niyong pabayaan yung pakiramdam na yan, mga kapatid. After this service for a few moments, the Lord will move and He will touch your body. At di ka lalabas sa lugar na ito na hindi ka magaling. Hindi ka lalabas sa lugar na ito na hindi mo natatanggap yung katagunan sa panalangin mo. God is... Woo! I see the pilay na nakabangon, pipi na nagsalita, and He can do it again. Continue on that feeling. As I preach the word, you will preach with me. And we will let the devil know kung paano magpurit sumamba ang mga anak ng Diyos. Yung gawain na ito, hindi lang ito pang bisita. Para sa ating lahat to, mga kapatid. If you want to praise the Lord and worship, then give your best. Worship the Lord the way you want to worship Him. Woo! Everybody say praise the Lord. First of all, masaya ba kayo na may mga bisita tayo ngayong umaga? They are so special. Special guest. And I thank the Lord sa mga taong ginagamit ng Panginoon para mag-imbita ng mga kaluluwa. Sa mga workers ng church, sa mga sumusuporta sa gawain na ito, mga kapatid. Diyos na magbalik sa inyo lahat ng kabutihang ginagawa niyo. Sabi ng Matthew chapter 6, yung mga bagay na hindi napapansin, doon binagpapala ng Panginoon in secret. Every time you will get not recognized or appreciated. Expect something greater from the Lord. Kayong mga nagsusoul win, kayong mga nagbibigay, sumusuporta sa gawain. Oh, hintay lang kayo. After a few days or a week, you will receive a blessing from heaven. Believe me. Salamat sa inyong lahat, mga kapatid. Masaya ba kayo na meron kayong magandang lugar? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon sa maganda niyong simbahan? Hallelujah! Glory to God! Napakaganda ng simbahan. Pastor, I want to personally say, marami nangangarap ng pastor na magkaroon po kayo ng lugar ng katulad sa inyo. Isa na po ako doon. Amen? Ang lamig ng simbahan nyo, mga kapatid. Sa labas pa lang, pag gumamay ako ng usher, yung nag-yelo yung mga kamay. Parang alam ko na ano yung meron sa loob, mga kapatid. Totoo nga. Yung sa amin, may aircon naman, pero hindi ako giniginaw. Pero dito, giniginaw ako, mga kapatid.
Parang yung aircon nyo, mga kapatid, pang 500 square meter na church. Parang 5 lang pumapalakpak at nag-amen, mga kapatid. Okay naman mag-pledge sa microphone, sa panglinis, sa Mr. Clean. But the Lord will provide soon for your place. Hindi babalik ang Panginoon na hindi kayo bigyan ng... The Lord will come soon and He will bless you abundantly. That's the word. That's the word. Siguraduhin nyo lang, mga kapatid, ha? Yung mga nakikita ko na hindi makatakbo kanina pag sinabing, I will run, I will run. Pag lumaki simbahan nyo, tumakbo talaga kayo. Kaya dito pala, practicein na natin yung pagsamba at pagpupuri. Hindi man tayo makatakbo, pwede naman tayong tumalon at sumamba sa Panginoon. Woo! Hallelujah! Yan. Para wala na kayong problema pag lumaki simbahan nyo, mga kapatid. Hindi na sa inyo may stress si pastor. Lumaki simbahan natin, saka pa kayo di sumamba. O dito pala, mag-practice na tayo, bigay natin yung best. Amen? Woo! Hallelujah! And I want to personally thank your pastor. Di ko alam kung naalala ni pastor to, mga kapatid. Pero yung napakasipag ninyong pastor na laging laman ng mga national na gawain. Di ko alam kung naalala niya ako, mga kapatid, pero madalas ako nag-a-usher. Pastor, di mo na malala kasi pitos ako nun eh. Hanggang ngayon naman eh. Parang ang elite ko nga sa pulpit nyo, mga kapatid. Kita nyo ba ako dyan sa likod? Parang lakas ng tao na nasa likod, mga kapatid. Nasubukan ko po leadership ng pastoran nyo, pero not directly, but indirectly. No? Sa pag-a-usher. Kaya, masaya ako nakita ko yung mga usher kanina, mga naka-ID. Pagkamay ko pa lang, parang langit na, mga kapatid. Yung ngiti nila, ramdam mo na yung Holy Ghost. Yung iba, pag kinamayan ko, walang Holy Ghost eh, pero meron naman. Hallelujah. Salamat sa inyo magandang ngiti. Diyan po ako galing. Amen. At sa pagpasok ko doon, may palagay ng ganito. Sabi ko, ano ba to langit? Diba? Salamat po, multimedia. Masaya ba kayo na mayroon kayo pastor na nangangaral ng totoo? Yung pastor niyo, mga kapatid, dapat nagpapayaman na to ngayon, pero hallelujah, nagpapastor sa inyo. Amen. Masaya ba kayo na mayroon kayong pastor na nangangaral ng katotohanan? Hindi kayo bibabyhin, na matapang, na may full of courage. Woo! Hallelujah! Glory to God! Salamat, Pastor, sa tiwala. Hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng tiwala, Pastor. Hindi mo pa naman po ko narinig. Baka kung ano yung sabihin ko dito, yari ako, mga kapatid. Hallelujah! Kaya kinakabahan po ako. Okay lang ba tulungan niyo, mga kapatid? Thank you, Pastor. First time ko po sa Las Piñas. First time ko po. At masaya po ako. Nag-travel ako ng 1.5 hour. Sulit, mga kapatid. Kasi pagdating naman dito, grabe, pagpupuri, pagsamba natin. Salamat po. Amen. Nagsawa na sa akin yung mga taga-Montalban, mga kapatid. Ayaw nila ako doon. Section 4. Dito naman tayo, Section 5. Salamat ako sa inyong pastor. Isa po siya sa nagtiwala at nag-approve sa akin bilang isang district evangelist po. At inyong lingkod sa district. Maraming salamat, Pastor. At syempre, higit sa lahat, di natin makakalimutan ang may dahilan ng lahat ng bagay na to. Ang pangalan na tinataas natin ngayon. Lahat ng story na marinig nyo ngayon ay dahil sa pangalan na yan. You can flash that name right now and His name is Jesus Christ. And I have a good news for you. He can touch your soul right now. He can touch your body. And we will pray for the sicknesses to not to go back again. In the mighty name of that name, Jesus Christ. Ang pangalan Jesu Cristo. Ha! Ang pangalan Jesu Cristo. Oh, thank you for your name. Reading the scripture in John chapter 9 verse 11.
John chapter 9, verse 11. He answered and said, a man that is called Jesus made clay and anointed my eyes and said unto me, go to the pool of Siloam and wash. And I went and washed, and I received my sight. For this morning, I will preach to you quickly. Ramdam na natin presensya ng Panginoon ngayon. I want to preach to you with the subject ng sabing, ang paghuhugas para makakita at maligtas. Ang paghuhugas para makakita at maligtas. Hiramin ko inyong pastor ay hiraman ako ng authority at panalangin sa kanya. Let's lift our hands and pray. Pastor. Lord Jesus, we pray, Lord God, you speak to us, Lord, through this man. Jesus, your word is what we need. And use this man, O Lord, to speak to us. Touch his heart and touch his lips. Anoint him, Lord, and speak to us. In Jesus' name I pray. Praise the Lord. Come on. Ituloy natin yung palakpak sa Panginoon. Yeah! You can touch my eyes right now. I am longing to your touch. In the name of Jesus. Kamayan natin yung ating mga katabi. Sabihin natin, masaya akong nandito ka. Amen. Glory to God. Malaya na kayo makaupo, mga padina. For a quick background to the story. Bago natanggap ng isang pinanganak na bulag ang kanyang paningin. Amen. Habang naglalakad ang mga disipulo at ang Panginoon, nakakita sila ng isang lalaki na bulag. At ang bulag na ito, hindi lang to basta nabulag at dati na siya nakakita. No. The Bible said that he was born blind man. Pinanganak pa lang siya, bulag na siya hanggang sa lumaki siya. Ibig sabihin, alam niya yung pakiramdam na araw-araw gigising ka, wala kang paningin. Hallelujah. Alam niya yung pakiramdam na araw-araw ka na lang pupunta doon sa gilid ng marketplace at manlilimos. Alam niya yung hirap at alam niya yung pakiramdam, hallelujah, na hindi mo makita yung mga mahal mo sa buhay. Hindi ka makakita ng araw at ilaw, mga kapatid. But there was a day, hallelujah, hindi aksidente, napadaan ng grupo, hallelujah, ng Panginoong Jesucristo at kasama ang Panginoon. And they saw that man. And he touched the eyes with clay at naghugas at pinagaling ng Panginoon. And what happened next is this. Kapag pinagaling ka ng Panginoon, di ba? Obvious yung pagbabago. Yung nasanay yun na yung mga tao sa'yo na bulag ka at nanlilimos. Tapos nakita ka nila ngayon na kumikilos na maayos. At ikay nakakakita na ngayon, obvious yung pagbabago. Oo. Hindi ba ganun tayo na binago tayo ng Panginoon? Hallelujah. Hindi ka naman dati ganyan magsalita, manamit, but we thank the Lord that the Lord help us to change. Oh, hallelujah. Nung nagbago yung bulag, bam, pinagaling ng Panginoon. Ano sabi ng ibang tao? Sabi ng iba, hindi naman siya yun. Sabi ng mga disipulo, ay sabi ng ibang tao, hindi ba? Siya yung nalilimos na bulag. Kamukha niya lang yun. Meron nagsasabing ibang tao, hindi, siya talaga yun. Pero alam niyo yung lesson ng story. Kahit anong sabihin ng tao, wala tayong pakialam. What we know that we are... Ang
natin, dati mga bulag tayo before. Pero ngayon, alam natin yung pakiramdam na binago ka. Oh, come on, meron pa dito mga binago ng Panginoon. Once na binago ka ng Diyos, you receive the baptism. Gisingin natin yung iba, mga kapatid. Hallelujah. Marami nagsasabi sa atin na ang weirdo-weirdo nating sumamba. Nung binago tayo ng Panginoon, samba-samba, praise the Lord, sigaw-sigaw, Holy Ghost, Holy Ghost. Napaka-boring yan. Wala kayo sa standard. What we can say is, okay lang. Hindi nyo alam yung pakiramdam na maging bulag. Hindi nyo alam yung pakiramdam na naglilimos. Hindi nyo alam yung pakiramdam na balot ka ng kasalanan. But there was a name, Jesus. That He touched my eyes and I began to see. That's why few someone na nandito ngayon, alam nyo yung pakiramdam na maging bulag. Alam nyo yung pakiramdam na puno ka ng kasalanan. Alam nyo yung pakiramdam, hallelujah, na nanlilimos. I'm not talking about na mga mahihirap kayo, pero alam nyo yung pakiramdam na walang Kristo sa buhay. But there was a name, J-E-S-U-S. Akala ko napadaan lang siya, ma'am. Alam ko napadaan lang ang Panginoon. Hallelujah. Pero ako pala talaga ang pakay ng Diyos. Oh, hindi ba kayo nagpapasalamat? Hallelujah. Marami dapat tao na nandito ngayon. Pero ikaw yung pinunta ng Diyos dito. Oh, hallelujah. Hindi nyo naintindihan, mga kapatid. Alam nyo ba na marami kayong kapitbahay na mas matalino sa inyo? Mas gwapo pa sa inyo, mga kapatid. May pera sa inyo. Kayo pa na hindi pa tayo naglilingkod sa Panginoon. Kayo mga nandito, mga bisita. Marami namang mas matangkad sa atin. Parang lakas ng tawa ni Ma'am Franz, ha? Marami namang mas gwapo sa atin. May pera. Pero ang dinala ng Diyos dito ngayon sa church, ikaw. Woo! Hallelujah! Hindi ba mabuti ang Panginoon? Sinabi dami ng tao na pwede niyang iligtas. Ikaw pa yung dinala dito ngayon. Hindi aksidente na nandito ka ngayon. Jesus is calling you by name. Hindi aksidente. Alam nyo, quick story lang, mga kapatid. Hallelujah. Yung mga binanggit ni Pastor kanina, kwento ko lang kung paano tayo napunta doon. First time ko last week mag-preach sa Manila, Pastor. Kay Pastor Tom Orola. Sabi ko, ladies and gentlemen, it's my first time, English, you know? It's my first time to preach in Manila. Pero for the past 10, 12, 13 years, sariwa pa yung mga alaala sa akin. Na every January, pag fiesta doon sa lugar na yun, isa ako sa nagtutulak nung malaking, may CCTV kasi. Hila-hila yung lubid. Maglalakad ng 3 oras from Novaliches to Quiapo. Because I believe that's the way that we can get healed. Papawisan ka. Sa ipit ko to, lagi ako naiipit. Mayroon ako nakita, mga namatay kapag natapak-tapakan. Alam ko kapag nakaakyat ako dun sa taas na aming tintulak at nakapunas ako ng panyo, yun na yung totoo at karampatang pagsamba. Pero paglakad namin ng another 3 hours, 2 hours, pag uwi doon sa squatter namin sa Bagbag, Novaliches, yung mga kasama ko sa penitensya, kainuman ko ulit. At the age of 13, 14, 15 years old. Hallelujah. But when I come to this kind of church and experience to preach about the healing, now I understand that the Spirit of the Lord, hallelujah, is true and powerful. Yung lalaking bulag nung pinagaling, marami nasabi ang tao. Alam nyo, maglingkod kayo sa Panginoon o hindi, may masasabi pa rin sa inyo yung tao. Hallelujah. Pero isa lang yung gusto kong sabihin sa inyo. Itong pakiramdam na nararamdaman namin ngayon,
Kahit pangit sa paningin ng iba, it is the best feeling that we've experienced. Wow! Hallelujah! Oh, come on! Hallelujah! Pangit man tayo tignan sa mundo, okay lang. Yung pananamit natin, pangit man sa kanila, okay lang. Sumamaman tayo ng napakalakas, mga weirdo, okay lang. It is the best feeling. Simula na tumanggap tayo sa Panginoon, hindi nila naiintindihan ano yung pakiramdam maging bulag. At iligtas ka ng Panginoon. Woo! That's why we shout. We clap. We run. Okay lang, hallelujah. Yung sinasabi nila na wala tayo sa uso, sa kanila lang yun. But if we will ask the Bible, we are in line to the standard. Make a joyful noise unto the Lord. Hallelujah. Ano man yung binago ng Alam niyo in John chapter 2, the story was also involved in the water. John chapter 9 also involved water. John chapter 2 is also water. Nung naubusan na sila ng wine, binago ng Panginoon yung tubig ginawang wine. Alam niyo ang pagbabago ng Diyos sa buhay? Hindi lang kulay. Because the people said that the water tasted very good. Now watch. Payag kayo, inom kayo ng orange juice pero walang lasa. Evangelist, natunaw na kasing yellow, pasensya na. Hindi kayo payag na ganon. Gusto natin malasa. Ang pagbabago ng Panginoon, ganon din. Hindi niya babaguhin kung ano lang yung kulay. Babaguhin niya pati panlasa. Pananamit, pananalita, pagkilos, pagbibigay. I thank the Lord that He changed everything. He healed my body. Woo! That's why nung naghugas yung bulag at siya'y naghugas doon sa tubig, siya'y nakakita. Year 2014, nabaptize ako sa youth camp. Hallelujah. Pag-ahon ko noon, kinagabihan, nakareceive ako ng Holy Ghost. Pagbalik ko sa barkada ko, because ma'am, nung high school, I learned to sell drugs in high school. Second year, third year. Alam nyo, hindi ko maintindihan ng Diyos. Mas gwapo naman yung mga tropa ko sa akin. Mas matataba, medyo mas malaki. Yung tropa ko dati, nagtatapon top 2 pa yun eh. Ngayon, bordado na. Addict na sa marijuana. So, sorry po. But look what the Lord has done. Yung binago ng Panginoon dati na nangangaral sa inyo ngayon, that's the God story. Ganyan ang kwento ng Panginoon kapag nagbago ng isang kaluluwa. Hallelujah! Pumipili siya kundi kung sino magaling, hindi kung sino gwapo, hindi kung sino yung maputi. Pinipili ng Panginoon ang mga anak niya na naghahanap sa Kanya. I received the baptism of the Holy Ghost. Pagbalik ko ng Novaliches, pastor, tugtungtong ko ng college, I began to preach to my classmates. Kapag may nakita ko mga gumagalaw na kaklase ko, basta gumagalaw, kakausapin kita patungkol kay Kristo. Meron mga introvert sa school, babae, malalaki, hallelujah. I shared the word. Mga engineers na ngayon, they accepted the Lord and they are now in church. They are engineers. Pag-graduate ko ng college, gusto ko maglingkod sa Panginoon, hindi pinahintulutan ng Diyos. Noong pinagaling ng Panginoon yung bulag, kahit hindi niya pa nakikita si Kristo, He began to preach. Hindi babalik na ang Panginoon. Okay lang ba sa inyo kahit hindi pa natin nakikita ang Diyos at glory niya? Right now, we will begin to preach and continue to read. Oh, hallelujah! Oh, thank you, Jesus! Just like a born blind man. Kaya nga lang, nung nangaral siya at pinatutuo niya sa kanyang pamilya, na may nagngangalang Jesucristo ang nagpagaling sa kanya. Kesa maniwala yung pamilya, mas kinampihan pa yung mga Pariseo. Kapag tumanggap ka sa Panginoon, hindi ibig sabihin immediately tatanggap din yung pamilya. But if you will continue to preach and serve the Lord Jesus Christ, hallelujah.
That's why kapag tumanggap ka sa Panginoon, hindi lahat ng tao mapiplease mo. Pero okay lang yan. Tayo lang yung nakakaintindi ano yung pakiramdam na maging bulag, na nanlilimos sa streets, na tayo mga, oh come on, hallelujah. Meron ba ditong binago ng Panginoon ng mga dating adik, mga murderer, mga liar, hallelujah? O kami lang na nandito ngayon. Pero kung ikaw yan, hallelujah, we can praise the Lord right now. Tayo lang yung nakakaintindi. Tumanggap ako sa Panginoon sa youth camp, just like a born blind man. Pero tumanggap ako sa Panginoon dahil sa nanay ko nag-iisa. Patay na tatay ko. Year around 2012, mayroong mga missionary from Mindanao. They invested hundreds of thousands. 100,000, 200,000 by the story ng aking pastor. Di ko alam. Bumili na maraming bigas, dinala sa covered court, maraming sardinas. Yung iba sa inyo dito, nandito dahil sardinas. Wala yan dito, amen? Stop preaching to your sons and daughters. Kayo ang magulang, hallelujah. Bring them to church. Malay mo yung katulad ko, yung anak mo maging katulad ko din. Hallelujah. That's why huwag lang hihinto sa paglilingkod sa Panginoon. Okay lang kahit mag-isa ka lang ngayon. Yung isa na yan, dumadami, kumakalat. In Acts chapter 16, the Bible said, if you will serve the Lord, He will save the whole household. Sa mga tao na nandito ngayon at hindi pa kayo nailubog sa kapangyarihan ng Panginoon at hindi pa kayo ligtas, makinig kayo. Kayo ang susi para makapasok ang Diyos sa pamilya nyo. Amen? That's why I'm telling everybody, dahil possible, ikaw na yung daanan para iligtas ng Panginoon yung pamilya mo. Mga karamdaman na hindi gumagaling, mga bisyo na hindi na iaalis, malay mo ikaw na yung daanan ng Panginoon. Meron niyang sabi, Pastor, 2 istorya sa buhay ng isang tao, isang pinakamasakit, isang pinakamasaya. Bilang nabubuhay ang isang tao. Alam niyo ano yung pinakamasakit sa buhay ng tao na mangyayari sa kanya? Magkaroon ka ng sakit? Hindi. Mawalan ka ng pera? Yun ba yung kapag na-stroke ka, nagkaroon ka ng cancer? Hindi yan yung pinakamasakit. Mapunta ka na impyerno? Hindi yan yung pinakamasakit. Alam niyo yung pinakamasakit sa buhay ng isang tao? Yung mapunta na tayo ng impyerno, makita mo pa doon yung kakilala mo. That's true. Because in Luke chapter 16, that our memories are alive in hell for the purpose of torment ng Panginoon. Na kapag naaalala mo yung mga alaala mo na masasama, hallelujah, parusin. Hindi masakit, pastor, na sunugin ka sa apoy. Hindi masakit, hallelujah, na minuisigu-segundo. Wala pa yon. Kasi maalala mo yung mga pamilya mong naiwan sa lupa na hindi naglilingkod sa Panginoon. That's why yung mayaman, sabi niya, okay lang ba utusan mo si Lazaro makabalik doon sa lupa para pangaralan yung pamilya ko? Dahil hindi, ayaw ko na makita na nandito rin sila. Because in hell, they will blame you for not serving the Lord. Oh, tatay, ang tagal mo na narinig yung pangangaral, pero hindi ka nakinig. Nanay, bakit ka sumuko sa paglilingkod? Kung kailan babalik ng Panginoon? Kaibigan pa man din kita, pero hindi ka nagsalita ng katotohanan. Akala ko yung kaligtasan yung makinig lang, pero may bautismo palang tinatawag. And your friends will begin to shame and blame you for everything. That's the hardest and pinakamasakit na pakiramdam ng isang tao. The most beautiful part ng buhay ng isang tao ay ito. Hindi yung maging mayaman ka. Hindi yung magkaroon ka ng 500 square meter na church, pastor. Hindi yung kapag, hallelujah, magaling ka sa cancer. Yung gumaling ka sa stroke, wala ka ng diabetes. Hindi po yan.
Yung pinakamasarap na pakiramdam, hindi lang po yung makarating ka ng langit. Ang pinakamasayang pakiramdam ng isang tao ay ito. Makapunta ka ng langit at salubungin ka ng mga pamilya mo. Tay, salamat hindi ka sumuko. Tay, salamat nangaral ka ng katotohanan. Nanay, buti hindi ka sumuko sa paglilingkod. I thank you that you preached to me about the word. I thank God because of your life. That's why there will be a crown of rejoicing. It's not an actual crown, but God will wear you a crown of rejoicing because you are a soul winner. At sa mga tatay na nanay na nagpatuloy sa paglilingkod, guess what? The Lord will save your family. At merong kagalakan sa langit na hindi kayang tumbasan ng pera. Hallelujah! Yung mga kaibigan mo, sasabihan ka, salamat, Brother Vincent! That because of your life, I'm here. That's why sa pagbabalik ng Panginoon, walang ibang nagmamatter kundi yung pakiramdam na yan. We are all striving for that feeling. Now watch. Nung nangaral yung bulag sa pamilya niya, sa mga tao, sa harapan ng mga Periseyo, ng sobrang tapang. Sasabihan nyo ng dyablo ang Panginoon, sino ba namang magpapagaling na katulad ko? Simula na nagawa ang buong mundo sa libro ni Moses, wala kayong maririnig na merong bulag na nakita. Pero may nagngangalang Hesukristo. Kahit hindi ko pa siya nakikita. He touched my eyes with clay. And I washed to the Siloam. And I began to say, now tell me kung sino anak ng dyablo. That name of Jesus is the Lord and Christ. Now watch. He began to preach. Nung hindi na kayang pakinggan ng mga Pariseyo yung kwento ng bulag, sabi niya, simula ngayon, hindi na makapasok yung bulag dati sa sinagoga. Kaya natatakot mag-agree yung mga magulang ng bulag na si Kristo yung nagpagaling dahil papalayasin sila sa church. Nung siya'y pinalayas sa sinagog, dumating si Jesus. I think verse 35. Nung siya'y pinalabas sa sinagog, Jesus heard that they had cast him out. And when he had found him, he said unto him, do you believe in the Son of God? Verse 36. Now listen. And he answered and said, who is the Lord, that I might believe on him? Kasi hindi niya pa nakikita si Jesus. That's why he's confirming. In 37, thou hast both seen him. Right now, it is he that talks with you. Woo. Hallelujah! Walang kabuluhan na pangaral sa Panginoon. Mangaral man tayo na hindi pa natin nakikita si Jesus. Kapag hindi ka tinanggap, doon dadating ang Panginoon sa buhay mo. There will be places na hindi ka accepted and you are rejected. But welcome to the family of Jesus Christ. Oh, come on! Hallelujah! Ganito ang pamilya ng Diyos! Sa mga bagay na hindi ka katanggap-tanggap, doon dadating ang Panginoon. For a few moments, we will pray and somebody will get healed. For a few moments, merong katulad ko na bago maging engineer, bago maging businessman. Sige, musicians, please come.
Wala mo nang tatayo, mga kapatid. I will give you instructions. Tinawag ako ng Panginoon. Graduate ako ng college. Walang pera. Namamasura kami. Nagbebenta nga ako sa school ng ano eh. Nung dumating ang Panginoon, doon sa squatter area namin sa Bagbag, Novaliches, and I graduated college, meron na nakilala, mga patid, unbeliever. Nung binigyan ako ng pagkakataon na matulog katabi siya, he's my best friend right now. Kung may best friend si Pastor, ito yung best friend ko ngayon. Habang ako'y natulog doon sa condo niya, kasama ko yung kaibigan kong best friend na yun, I prayed to him habang siya'y natutulog. Sabi ko, Lord, call him. Kung ginagamit mo kami sa business na magkasama, malayo mararating mo, Panginoon, kung gagamitin mo kami sa paglilingkod sa iyo. At tinawag siya ng Panginoon. And he is right now a millionaire. That's why siya'y nagintaan para magkaroon ako ng 12 cars noong year 2022-2023. I took a business. Wala pa ako sa ministry. I have 12 cars. Pero tingnan nyo di pa doon natapos ang story. Nung ako po yung gumraduate ng Bible School, Pastor, nakalimutan ko yung tawag ng Panginoon. Hindi ko na pala nagagawa yung dati kong ginagawa. Mag-share, mag-preach, mag-Bible study. I forgot the ministry because of those businesses. Pastor, nabangga ako ng sasakyan. Tapos nalubugan ako ng sasakyan. Mga 4 times ako nabanggaan ng sasakyan. At unti-unti nawala yung mga sasakyan. Hanggang sumabot na lang sa kalahati yung sasakyan. And my pastor called us. Lahat ng mga businessmen sa loob ng church. Habang nasa meeting kami, mga 8 kaming mga businessmen. I asked the Lord, Lord, bakit ako lang yung ginaganito mo? Bakit sila nagpa-prosper? Bakit ako hindi? Naging tragic. That's the time that my pastor spoke a word. Hindi ka para dyan. You serve the Lord not for that. At parang binuhusan ako ng Panginoon ng malamig na tubig, Pastor. I cried to God. Pasensya na, Panginoon. That's why na-restore yung mga outstation and Bible studies. Na ang purpose pala ng pagpapala ay in support sa ministry ng Panginoon. And for this last year, year 24, I took an OJT as evangelist. Doon ko nakita ang totoong pagkilos ng Panginoon. I saw pilay, nakabenda, nakasaklay sa church nila Pastor Jonathan Villanueva. As we preach, before I left the church, lumapit yung pilay. Pastor, bago tayo magsimula, nakita mo ko nag-testimony, nakabenda. And now I can run. And I saw deaf ears open in a province of Kalinog, Iloilo. We do crusade for free. I don't care. Nakita ko, Pipe, Pastor, nagsalita. Sino ba naman tayo? Malay mo, ikaw na katulad ko na nandito ngayon. Baka nga mas mabait ka pa sa akin. Baka nga hindi ka nakasubok mag-drugs. Baka nga hindi ka nakasubok mag-inom. Hallelujah. Hindi ko lang nasubukan magpatato. Pero yung kuya ko, Pastor, mula ulo, mukha-mukha, hanggang paa, puro tato. Pero kung maglilingkod ka lang sa Panginoon, He will give you blessings that you cannot imagine. Pangalawa lang ipagpapala, but immediate response. Paggagalingin ka ng Panginoon or even your family. And He will save your household. Now, prepare the music. May papagawa ko sa inyo bago tayo manalangin. For a few moments,
ang Panginoon kikilos sa ating kalagitnaan. And He will touch the body of someone. And somebody will receive the gift of the Holy Ghost for the first time. At merong isa dito, habang nagsasalita ko, alam mong ikaw yung kinakausap ng Panginoon. That you need to accept the Lord today bago gunawin ng Panginoon itong mundo. Now watch. What we're gonna do, mamaya ay pipikit tayong lahat habang kayo nakaupo. Ako'y magtatanong ng mga tanong. Kapag ikaw, alam mo, ikaw ang tinutukoy ko, wala kang ibang gagawin kundi magtataas ng kanang kamay. Is that clear? Amen. You ready? Sige. Lahat, musicians, everybody, si pastor lang, kami, mga altar workers na nakadilat. Everybody close your eyes, please. Horobosyo na dobaya ka na mo. Na naman. Pumunta ka dito sa church na meron kang nararamdaman sa iyong katawan. You got pain in your body. Sicknesses in your body, sa tiyan, sa paa, sa ulo, I don't care. Kung ikaw yung tao niyan, taas ang kanang kamay, please. Thank you. Yung merong may karamdaman, thank you. Taas lang, mga kapatid. Alright. Pwedeng pakibaba? Pumunta ka dito sa church. You are a believer. Pero every time na may gagawin kang mabuti para sa Panginoon, sa school o sa trabaho, parang laging may pumipigil sa'yo. You need a deliverance today and we will rebuke that work right now in the name of Jesus for everything to be smooth. Kung ikaw yung tao niya, taas ang kanang kamay. Thank you. Baba ang mga kamay. Merong naglilingkod na matagal na sa Panginoon. But it is just something na parang nawala yung dati mong pakiramdam. Hindi ibig sabihin na kapag lumapit ka ngayon sa Panginoon ay may ginawa kang kasalanan. Something like na kailangan mo lang talaga mapuspos na presensya ng Panginoon. Congratulations dahil ang Diyos hindi pa bumabalik. Kung ikaw yung tao na yan, taas ang kanang kamay. You need to be renewed by the Holy Ghost. Baba ang kanang mga kamay. Hallelujah! Now open your eyes. And please come in front yung pinakamalapit na kaya mo. Lahat na nagtaas ng kanang kamay. About the healing, deliverance, and be refilled with the Holy Ghost. Oh, right now is your moment. Alright? Saglit lang, musician. Pwede ba natin palakpakan yung mga lumalapit sa likod, mga kapatid? Thank you for coming. Sige, hintayin po namin kayo. Hindi po kami tutuloy hanggat di kayo makarating. Thank you for coming. Don't be shy. Sige mga usher, thank you sa pag-assist sa kanila. Amen? You ready? Alright. Yung iba nararamdaman na presensya ng Panginoon, ituloy nyo lang, pero hindi pa tayo manalangin. Pakinggan nyo lang po ako. Sige. Hindi natin pigilan ang presensya ng Panginoon, pero pakinggan nyo lang po ako. Alright? Alright. Praise the Lord. What we will do right now, we will repent of our sins, everybody. And after we repent of our sins, you will feel something relief in your heart. Unti-unting umaalis yung kabigatan. And you are feeling that God is touching your body. Hayaan mo lang. Alright? Altar workers, kapag naramdaman ninyo na may magpatong ng kamay sa inyong uluhan, hayaan nyo lang sila. Hindi namin plano na guluhin kayo. Hindi namin plano na i-embarrass kayo. We are here to pray for you. Alright? Amen. Okay na? Sige. Lahat na may karamdaman na nagtaas ng kanang kamay kanina, itaas ang kanang kamay ngayon. Ipatong kung saan ka merong karamdaman.
That's right. That's right. You need to claim your healing right now in the name of Jesus. You ready? I will pray and you will repeat a prayer of repentance. You ready? Panginoon, patawarin mo ako sa lahat ng ginawa ko, sa lahat ng inisip ko, sa lahat ng sinabi ko. Panginoon, patawarin mo rin yung iba na nagkasala sa akin. Panginoon, ngayong araw, tatanggapin ko ang pagpapala mo. I will get promoted in your ministry. I will be healed in my sicknesses. And today, I will receive the power from heaven. Today, I will receive the Holy Ghost. Thank you, Lord Jesus, for forgiveness. Thank you, Lord Jesus, for the healing. This prayer we pray in the mighty name of Jesus Christ. Now I will begin to count of 3. I will now begin a count of 3. You will release the kind of praise and worship, and you will receive the gift of the Holy Ghost. Are you ready? In a count of 3. 1, 2, 3. Open your mouth. Receive ye the Holy Ghost. That's it, that's it, that's it, that's it. Receive it. Receive it. Come on, lay hands to somebody. Lay hands to somebody. Receive. Receive it. Right now I speak your sicknesses to be healed. I pray for your sicknesses to get healed. Be healed.